Alright mga friend, yan, what's up? Magandang araw, magandang oras, magandang panahon sa ating lahat. Saan man tayo naroroon sa iba't ibang panig, lupalok ng mundo, sa buong sandaigdigan. Yan, binabati ko kayong lahat. Happy holiday. Happy holiday. Happy day. Alright, so today is Monday, sunny day. Wala tayong trabaho ngayon at whole week na wala tayong trabaho. Praise God. Hallelujah. Ayan. So yun mga pre, nandito tayo ngayon sa isang lugar ng rancho. Alright. Dito sa malapit sa amin. Magandang lugar para mag-jogging, mag-walking at mag-muni-muning. Alright. Magandang lugar ito para magmuni-muning. Ayan, so nagmumuni-muning po tayo ngayon at tayo ay patuloy na nagmuni-muning. Yan, kumusta naman kayo mga friend? Alright, so ngayon ay Semana Santa, Holy Week. Kumusta naman yung ating mga buhay-buhay, lalo na sa ating mga kapatid sa Panginoon, sa mga kapatid na mananampalataya kay Lord. Kumusta naman yung ating mga buhay? Alright. So kung ako naman ang kukumustahin ninyo, ako na may okay na okay. Alright na alright. Buhay na buhay sa grasya ng Panginoon. Alright. So yun. Magbibigay lamang tayo ng ating pong kaunting insights. Ng ating kaunting kuro-kuro. Alright, patungkol sa Semana Santa o Holy Week na every year nating sinaselebrate, lalo na yung ating mga kapatid na nagse-celebrate talaga ng Holy Week. Pero sa atin bilang mananampalataya kay Kristo, bilang tagasunod ni Kristo, ano ba talaga ang mensahe ng Semana Santa? Alright, hindi naman kasi natin pwedeng baliwalain lang o itapon na lang ang itong tawag dito, rituals ba to? Or ano ba tong tawag nila dito? Every year na sinaselebrate ng ating mga kapatid na nagse-celebrate. Sa atin bilang Kristiyano, bilang nakakilala kay Kristo, ay malaki pong tulong ito upang tayo ay mag-reflect din, upang tayo ay mag-review, upang tayo ay mas lalong lumapit sa Panginoon, kilalanin at pag-aralan ang mensahe ng krus. Alright? Dahil hindi po sapat na tayo ay merong ministry, tayo ay merong church, tayo ay merong member, every Sunday nag-gather ng fellowship, alright, nagba-Bible study, nag-evangelize, alright, prayer meeting, bagay na hindi naman masama. Maganda yan. Pero ang tanong ay, yan na ba yan lahat? O yun na ba yun lahat? Alright? So, alam po ninyo, ang salita ng Diyos ay buhay. Ibig sabihin, kumikilos siya. Katulad natin, buhay, kumikilos tayo, gumagalaw, kasi buhay tayo. Pero kapag nilimitahan kasi natin ang salita ng Diyos, alright, ay hindi na natin baka mamimiss natin yung ibang mensahe ng Panginoon o ang kalooban ng Lord na nais na o dapat nating malaman or makilala. Dahil nga kung isisasara natin yung ating mga isip, yung ating mga pangunawa sa salita ng Diyos, ay talaga marami tayong mamimiss. Alright, sayang. Kaya sa atin bilang mga Kristiyano, lalo na mamatatagal na sa ministry, sa journey, sa paglilingkod kay Lord, ay kailangan nating magbukas ng isip. Alright, dahil alam naman po natin na ang gifting ng Panginoon ay hindi lamang iisa, hindi rin ibinibigay sa iisang tao. Alright, yan ay binibigay sa iba't iba tao, lalo na yung mga naghahanap. Alright, kasi ang nais ng Lord ay tayo ay
magkaroon ng fellowship, magkaroon ng unity sa gitna ng pagkakapatiran sa atin bilang mga Kristiyano. Kaya dapat talaga ay magbukas tayo ng ating isipan, huwag tayong magsara. Alright? Kasi hindi po pwede na kung ano yung ating pangunawa nung una na kumilala kay Lord bilang tayo ay baby Christian pa na tinatawag, ay yun na yun hanggang ngayon, hanggang sa pagkatapusan ng panahon. Hindi po pwede yun. Kasi nga sabi ko kanina, ang salita ng Diyos ay buhay, kumikilos siya, so dapat tayo rin ay kumikilos din. Huwag tayong mag-stay sa isang pagbasa, sa isang pag-interpret, sa isang pag-unawa, sa isang paglalapat ng salita ng Diyos. Alright? Kaya, sabi ko kanina, kailangan sa atin magbukas ng isip. Bukas natin yung ating mga isipan, pakinggan natin ang iba. Alright? Magbasa tayo ng iba. Alright? At makinig tayo sa iba. At ang kinakatakot naman ninyo o natin ay baka tayo ay makasagap ng maling impormasyon or maling katuruan, ay alam ninyo, wala naman tayong dapat ikatakot kung alam talaga natin ang mensahe ng Panginoon. Kung alam natin talaga ang misyon ng Panginoong Kristo, ang mensahe ng krus ng Kalbaryo, alright, hindi po tayo mawawala, hindi po tayo madideceive. Alright? Kahit pa pagbali-baliktarin ang mundo, kahit pa pagbali-baliktarin ang mga mensahe, alright, hindi ka mawawala niyan. Kung alam mo talaga, or kung alam talaga natin ang mensahe ng Panginoon o ang misyon, ang kanyang buhay, ang kanyang ministeryo. Kaya dapat sa atin, una ay kilalanin muna natin kung ano yung kanyang misyon, ano ang mensahe ng krus, kung ano ang mensahe ng tunay na mensahe, malalim na mensahe ng resurrection, crucifixion, Last Supper, ayan, Palm Sunday na yan. Kailangan natin aralin yan ng malalim-lalim para hindi tayo madaling anong tawag dito, hindi tayo madaling malinlang o madeceive ng kaaway. Kaya dapat alamin talaga natin, aralin natin, bumalik tayo muli sa pag-aaral ng salita ng Diyos, lalo na itong mensahe ng Palm Sunday, ng Last Supper, ng crucifixion, ng resurrection, mga friend, upang tayo ay lalong lumalim, tumibay, tumatag sa ating pananampalataya. Kasi nga, hanggat hindi natin nalalaman ng mas malalim o malalim-lalim ay itong mensahe ng krus, itong resurrection, mga friend, ay talagang madali tayong malinlang, madali tayong mawiwindang. Pero ang Panginoong Kristo, yan, lagi siyang nandyan lang, laging nakalaan ang kapahayagan ng Lord sa mga taong naghahanap, kumakatok at humihingi, mga friend. At kung gusto natin ng malalim na kapahayagan ng Lord, ay kailangang ibukas natin yung ating mga isip. Huwag tayong magsara ng isip, mga friend. Alright. So, buksan natin yung ating isip. Huwag tayong mag-alala. Huwag tayong matakot sa mga false teaching na yan. O yung mga bulaang katuruan, o bulaang propeta na yan, mga friend. Dahil sabi ko kanina, kung alam mo talaga, kilala mo talaga ang Panginoong Kristo, alam mo talaga ang kanyang mensahe, ang kanyang ministeryo, hindi ka mawawala at hindi ka madadaya, mga friend. So yun lamang po, at patuloy lamang po tayo sa ating pong pagmumuning-muning sa ating buhay espiritual. Ayan. So marami pong mga nagmumuning-muning dito, naglalakad-lakad, nilalakad nila ang kanilang mga aso. So tayo ay nagpapahinga muna. Uupo muna dahil medyo sumasakit yung ating tuhod. Magpo-portis na yata tayo ngayon. Kaya yun, mga friend. So God bless you all.